Ibinigay ang mga signatures ng mga DDS na gunggong. 'Di ba? Bakit mo ibibigay ang iyong signature? Isusulat mo ang signature mo sa isang kapirasong papel na hindi mo alam kung sino yung nagpapapirma sa'yo, hindi mo kakilala. Kung i-copy paste yan, gamitin sa chichirya, ibinigay nyo yung buong pangalan ninyo. Kung gamitin yan sa kasamaan, yung buong pangalan ninyo at yung signature na yan, sino hahabulin kayo? Wala kayong kaalam-alam. Actually, nangyayari na po yan, di ba? Nangyayari na yan doon sa chichirya sa scandal ni OVP, ni Inday Lustay, 'di ba? Ano-anong pangalan ang lumabas? At wala silang kinalaman. Wala po silang kinalaman, nagulat na lamang sila yung iba. Nagagamit sa kasamaan, yan pa nga pag-campaign signature nyo na yan, hindi ko po alam kung bakit kung paano mag-isip ang mga DDS. Ilalagay nyo yung buong pangalan ninyo. Di ang bilis nyong matrace. Kaysa Facebook lang mahahanap kayo. Ilalagay nyo pa yung mobile number ninyo, o i-add kayo sa mga grupo-grupo. Card details nyo, ilalagay nyo. Passport details po sa Hong Kong, passport details. Tapos ilalagay mo pa yung signature nyo. Kung i-copy paste po yan, gamitin yung signature nyo sa kawalang yaan tsaka yung pangalan ninyo. Never mo akong mapapapirma kaya kay PBBM pa. Okay. Ngayon sinusuportahan ko si PBBM kasi maganda ginagawa niya. Pero sasabihin mo magpapa-campaign, signature siya at pipirma ako, susunod ko buong pangalan ko, hindi na. Depende. Alam niyo po, ang pangalan natin, ang details natin, ang information natin, ang signature natin, napakahalaga yan. Especially ang signature natin. Hindi po yan binibigay kung kahit kani-kanino. Nagpapirma sa inyo, hindi mo kakilala yung tao, binigyan ka ng papel. Para kay Tatay Digong, kami naman. Tama na yung sinuportahan nyo, ipakita nyo na lang sa 2028, pero ibibigay mo yung signature mo doon sa taong hindi mo kakilala, mali po yun. Kabobohan po yun. Kabobohan. Never. Kahit po kayo pumunta sa ibang bansa, tanungin nyo yung mga yung mga ibang lahi, ibibigay nila ang signature nila, tatanungin nila for what? No, for supporting the president. Bakit? Nagtatrabaho ba to sa sa opisina ng presidente? Tanungin niyo nga. Yung ba nagpapapirma sa inyo? Employee ng ni Digong, 'di ba? Meron ba siyang ID na nagpapatunay na siya ay empleyado ni Inday Sara or kung sino mang organisasyon niya na if ever pwede niyo siyang habulin? Para ibigay mo yung buong detalye, buong pangalan mo. Yung mobile number mo, card details mo, yung passport number mo, yung signature mo. Ganun kayo katanga. Kami nga ba, Diyos ko, Marios and Marimar, bago kami may magtatanong pa lang. Magtatanong na ako ng ID. Tatanong ko kung saan siya nagtatrabaho. Can I see your ID? Para malaman ko. Kung saan ka nagtatrabaho, kung ikaw ba talaga ay baka nambubudol ka or scammer ka, hindi ba gano'n naman po talaga? Bakit ito nagpirmahan ng mga gunggong? Sakit niyo po sa ulo. Buti na lang talaga. Buti na lang po talaga hindi ako DDS. Buti na lang talaga hindi ako loyalista. Hindi ako dilawan, piklawan. May sarili akong pag-iisip. Hindi ako pwedeng diktahan ng kahit nino. Binigay niyo yung mga signature niyo, buong pangalan niyo. Ewan ko lang ha. Kung malaman ng mga asawa niyo yan, baka batukan pa kayo. Ewan ko lang kung gunggong din yung mga asawa ninyo. Pero kung yung mga asawa ninyo is may pag-iisip, binigay mo ang buong pangalan mo? Ibinigay mo ang signature mo? Kilala mo ba yung tao? Kasama namin sa rally. Kasama na. Kilala mo ba? Nagpakita ba ng ID sa'yo na siya ay empleyado ng isang organisasyon or ng politiko para ibigay mo pangalan mo at ang signature mo, ang details mo? Diba? Kalokohan. Diyos ko. Ibang lahi asawa mo, baka tuktukan ka ba? Baka i-divorce ka.
Kaya nga po hawa-hawa na po sila eh. Para silang kuto, hawa-hawa po yung utak nila. Kung anong gawin nung isa, gagawin din nung isa. Susunod po sila. Di ba meron tayong kasabihan, ang bulag hindi pwedeng mag-akay ng isa pang bulag. Ganyan po ang nangyayari sa kanila ngayon. Diyos ko po, kailan po sila magigising. Yung mga hardcore na talagang DDS, hindi na po magigising yan. Sabi ko nga po sa inyo, kahit umiyot sa harap nila si Digong, okay lang sa kanila. May napanood nga ako eh, nung kasagsagan ng dinala si Digong dong, siguro after 2 months. Ano sabi nung dalawang matanda? Kung kinakailangan daw nilang ibigay yung katawan nila kay Digong. Kasi siyempre nga naman, di ba, kailangan ng para makasurvive ang lalaki, kailangan ng katawan ng babae. Ibibigay daw nila ang mga matatanda. O, di ba? Ay, Diyos ko po, Marios and Marimar. Kapag talaga malayo sa mga DDS, kapag hindi DDS, mas matinong mag-isip. No? Mas matino po mag-isip ang hindi DDS. Kapag loyalista, pro-admin, mas matino. Masasabi ko talaga mas matino kaming mag-isip. Mas mautak kami. Hindi kami basta-basta maloloko. Ibibigay ko dyan yung details ko. Kung gamitin sa kalokohan yan, di sa akin ang bagsak niyan, di ba? Kung gamitin yung pangalan ko at yung signature ko sa kasamaan, di ako ang lagot niyan. Wala, hindi nag-iisip Good luck sa inyo.